Sa tatlong sangkap ay pwede ka na palang gumawa ng sarili mong siomai wrapper. Sobrang napakadali lang pala nitong gawin. And for sure guys, kaya mo din itong gawin guys na mag-isa. Sundan mo lang itong aking ginagawa guys, and for sure makukuha mo din ito kung paano ko siya ginawa guys. Kaya tara, simulan ko na. Ito sa ating mixing bowl ay naglagay lang ako dyan ng all-purpose flour, 1/2 teaspoon ng salt, and then 3/4 cup plus 2 tablespoon of water. And then halo-haluin lang natin yung ating tubig at saka itong ating harina. Nung medyo nag-dry na nga siya at nawala na nga yung tubig, ay ayan, sinimulan ko na siyang imasa guys gamit yung aking mga kamay. So bali, wag kayong mag-alala guys kasi malinis naman yung aking kamay, so hindi ko na kailangan gumamit pa ng guantes, no, para mas komportable kasi ako pag kanang kamay ba. So minasa ko lang siya guys hanggang sa makabuo na ako ng dough. So nung makabuo na nga ako ng dough guys, ay tinakpan ko muna at i-rest muna natin siya ng 30 minutes. Makalipas na nga ang 30 minutos ay ito na nga ang kanyang hitsura. So bali, minasa-masa ko lang siya ulit. So minasa ko lang siya guys siguro mga 1 minuto, and then pagkatapos ay tinakpan ko muna ulit and i-rest natin siya ng another 1 hour. At makalipas ngang 1 oras, so dito guys, bago ko nilagay ang ating dough ay nagbudbud muna ako dyan ng kaunting cornstarch. And then hinulma ko siya ng parang pahaba kasi nga hahatiin ko siya sa 2 parte. Dahil nga gagamitan natin yan ng rolling pin sa pag-flat nito guys. Kumuha na nga ako ng kutsilyo kasi wala akong ibang panghati dyan, kutsilyo lang. Kulang-kulang yung ating mga materialis dito guys, pero kinaya. Carry lang naman guys. So gamit itong ating rolling pin guys, ito na, nag-flat na tayo, nag-start na tayong i-flat itong ating dough. So wag nyo lang kalimutan guys, no, nabudbura ng cornstarch itong ating dough para hindi siya dumikit. Hindi kayo mahihirapan sa pag-flat nitong ating dough guys. Ayan, dahan-dahanin lang talaga natin sa pag-flat gamit itong ating rolling pin. Hanggang sa makuha na nga natin yung saktong nipis nito. So nung naging ganito na nga yung kinalabasan ng kanyang hitsura ay ayan, okay na yan siya guys. Kaya kumuha na ako ng malaking baso dahil pasensya na, wala akong ibang mahagilap dito na bilog guys na angkop sa aking laki na gusto. Kaya saktong insakto meron akong baso na ganito kalaki yung baba niya, bunganga niya ba. Sobrang perfect sa aking gagawing or size na gagawin na siomai wrapper. Yan, tapos ko na nga lahat itong bilog-bilogin at tingnan nyo naman guys kung gaano ka-perfect yung ating ginawang siomai wrapper. Pero kung gusto mo yung hugis na pa-square guys, ay pwedeng-pwede din naman. Nasa sa iyo na lang talaga guys kung ano yung gusto mong gawin. So ako gusto ko yung pabilog kasi ito yung mas madali for me. So ayun na nga, matapos ko nga gawin itong ating siomai wrapper ay ayan, testingan natin no kung okay ba at pasado ba yung ating ginawang siomai wrapper. Sa awa ng Panginoon ay sobrang napakaganda at tagumpay tayo sa ating ginagawa for today's video. Kaya Lord, thank you sa blessing, at sa inyo guys, salamat sa palaging panonood at walang sawang sumusuporta. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless you all. Ingat lagi.